Ako si Isay, 14 na taong gulang, at ang aking kapatid na si Lino ay 12. Simula pagkabata, hindi kami mapaghihiwalay, palaging magkasama sa lahat ng bagay. Sa araw na iyon, masaya kaming naglalakad sa gilid ng dalampasigan, habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap. Ang hangin ay malamig, sumasayaw sa aming mga buhok, tila ba may sinasabi sa amin. Isay, tingnan mo ito, sigaw ni Lino habang hawak ang isang lumang kompas na natagpuan sa buhangin. Hindi karaniwan ang mga ganitong bagay sa aming lugar, kaya't agad itong nagbigay ng kuryosidad sa akin. Mistulang may kakaibang enerhiya ang kompas. Ang karayom nito ay hindi gumagalaw sa direksyon ng hilaga, bagkus ito'y tila nag-aanyaya sa amin na sundan ang daan patungo sa dagat. Sa labis na pag-uusisa, sinunod namin ang direksyon nito. Habang lumalalim ang gabi, ang dagat ay naging mas misteryoso. Ang alon ay tila may ritmo, may awit na naririnig lamang ng mga pusong naghahanap ng hiwaga. Isay, hindi ba't nakakatakot ito? Tanong ni Lino, ngunit kahit may bahid ng takot, ay nakita ko rin ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kaming lumusong sa tubig, hanggang sa maramdaman namin ang kakaibang lamig at bigat ng dagat. Bigla na lamang may liwanag sa ilalim, isang bagay na kumikinang sa kailaliman. Ang kompas ay nagngingit-ngit, ang karayom nito ay nag-iikot, tila ba may buhay. Isang bituin, bulalas ni Lino. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Isang bituin, hindi pangkaraniwan, kumikinang sa ilalim ng dagat. Ang liwanag nito ay hindi tulad ng mga bituin sa langit. Ito ay may kakaibang ningning na tila ba pumupuno sa buong paligid ng pag-asa at hiwaga. Nagyaya si Lino na sumisid pa, ngunit ang puso ko'y puno ng kaba. Ang dagat ay naging mas madilim, mas malamig, ngunit ang kislap ng bituin ay parang boses na nagtatawag. Isay, kailangan nating malaman ang sikreto nito, sabi ni Lino, puno ng determinasyon, ngunit alam kong may halong takot sa kanyang tinig. Habang kami ay papalapit, bigla na lamang naming naramdaman ang kakaibang enerhiya. Parang may puwersang bumabalot sa amin, umaakit at tinutulak palayo. Napakapit kami sa isa't isa, ngunit ang bituin ay tila may sariling buhay, may sariling layunin. Sa isang iglap, ang dagat ay biglang umikot ng malakas, ang alon ay nagtaas, at kami nahulog sa isang malalim na bahagi. Hinahanap namin ang isa't isa sa dilim, sa pagitan ng mga alon, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso at ang kumikinang na bituin na tila ba nagbabantay. Nang ako ay muling bumangon, hindi ko na makita si Lino. Ang bituin ay naglaho, ang dagat ay muling naging tahimik. Puno ng takot at pag-aalala, tumawag ako, "Lino, nasaan ka?" Ngunit walang sagot. Ang kompas ay nanatiling tahimik sa aking kamay. Sa gitna ng dilim, ang aking isip ay puno ng tanong at takot. Ano ang bituin na iyon? Bakit kami dinala sa ganitong sitwasyon? At higit sa lahat, nasaan si Lino? Habang ako'y nakatayo sa malamig na buhangin, ang hangin ay tila may sinasabi. Ang dagat ay tila may lihim na nais ikwento. Ngunit ang tanging alam ko lang, kailangan kong hanapin si Lino bago pa maging huli ang lahat. Ako si Mira, ang nakababatang kapatid, at kasama ko si Elio sa aming hindi malilimutang paglalakbay. Sa unang bahagi ng aming kwento, natagpuan namin ang isang kakaibang bituin sa ilalim ng dagat. Hindi ito isang ordinaryong bituin. Ito ay kumikinang at tila may buhay. Sa paghawak namin dito, dama namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aming mga katawan. Habang patuloy naming sinasaliksik ang mahiwagang bituin, napansin namin ang isang agos na tila nag-aanyaya sa amin na sumunod. Nagdesisyon kaming sundan ito at ang aming paglalakbay ay nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng dagat. Ang tubig ay naging mas malamig at mas madilim, ngunit ang liwanag na nagmumula
sa bituin ay nagsilbing gabay sa aming landas. Kuya Elio, sa tingin mo ba ay may ibig sabihin ang agos na ito? Tanong ko habang kami naglalangoy, sinisikap na makasunod sa agos. Siguro ito ay patungo sa isang lugar na hindi natin inaakala. Mira, sagot ni Elio, nakatitig sa bituin na hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lugar na tila isang sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat. Ang mga gusali ay yari sa koral at ang mga arko nito ay may mga ukit na parang mga kwento ng isang lumang alamat. Nagsimula kaming maglakad sa paligid, tahimik na pinagmamasdan ang kagandahan ng lugar at ang mga nilalang na nakatira dito. Ang mga isda ay may iba't ibang kulay at hugis, at ang mga seaweed ay sumasayaw sa ritmo ng tubig. Habang nililibot namin ang lugar, napansin ni Elio ang isang malaking pinto na yari sa ginto, na tila nagtatago ng isang lihim. Mira, tingnan mo iyon. Ano kaya ang nasa likod ng pintuang iyon? Bulong ni Elio sa akin, puno ng pananabik. Lumapit kami sa pinto at nakita ang mga simbolo na nakaukit dito. Ang mga simbolo ay tila mga bahagi ng isang kwento na hindi namin mawari. Biglang nagsimulang kumislap ang bituin na hawak ni Elio at ang mga simbolo sa pinto ay nagliwanag. Unti-unting bumukas ang pinto at ang liwanag ay nagpakita ng isang daan patungo sa loob. Sa loob ng silid, nakita namin ang isang malaking trono. Sa ibabaw nito ay may isang korona, kumikinang sa liwanag ng bituin. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pagtataka at pagkamangha. Sino ang nakaupo sa trono? Ano ang ibig sabihin ng korona? Habang kami papalapit, biglang may umalingaw-ngaw na tinig, tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Malugod na pagdating, mga tagapagmana ng bituin, sabi ng tinig, puno ng awtoridad at kabaitan. Tagapagmana, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, puno ng pagkalito at pag-usisa. Ang bituin na inyong natagpuan ay hindi lamang isang kayamanan. Ito ay susi sa kaharian ng mga lumang alamat. Kayo ang napili upang ibalik ang kapayapaan sa aming nasasakupan, sagot ng tinig, puno ng misteryo. Biglang nagpakita ang isang imahe ng isang matandang lalaki sa anyo ng isang hologram, may suot na puting balabal. Ako si Hari Talos, ang huling hari ng kaharian na ito. Ang bituin ay bahagi ng aming kasaysayan at kayo ang itinadhana upang isalba ito mula sa kadiliman. Nagsimula kaming makaramdam ng bigat sa aming mga balikat. Paano namin magagampanan ang ganitong kahalagahan ng misyon? Ano ang kadilimang binabanggit ng hari? Ngunit sa likod ng kadiliman ay may liwanag na magpapakita sa daan. Patuloy ng hari na tila may kasagutan sa aming mga katanungan. Biglang nagsimulang umikot ang silid at ang trono ay lumubog sa gitna. Sa ilalim nito ay may hagdan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Napatingin kami ni Elio sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan ngunit may determinasyon. Kuya, kailangan nating malaman ang lahat ng ito. Hindi tayo makakabalik hanggat hindi natin natutuklasan ang lihim ng bituin, sabi ko, puno ng sigla at tapang. Naglakbay kami pababa sa hagdan at sa bawat hakbang ay nadarama namin ang pag-iiba ng kapaligiran. Ang tubig ay naging mas magaan at ang liwanag ng bituin ay mas lalong kumikinang. Sa dulo ng hagdan, nakita namin ang isang pintuan na yari sa kristal. Bago namin maabot ang pintuan, bigla kaming nakarinig ng isang tunog na tila isang halakhak, puno ng paghamak. Hindi niyo kailanman makakamit ang kapayapaan na inyong hinahanap, sabi ng tinig, puno ng kasamaan at panlilinlang. Ano ang ibig sabihin ng tinig na iyon? Sino ang kaaway na nagkukubli sa likod ng kadiliman? Sa likod ng pintuan ay ang susi sa lahat ng ito, ngunit ano ang naghihintay sa amin sa kabilang dulo? Sa puntong iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang lihim ng bituin ay hindi lamang kayamanan,
kundi isang misteryo na kailangan naming lutasin. Isang pakikipagsapalaran na naglalaman ng mga panganib at pag-asa. At sa likod ng pintuan ay ang simula ng isang bagong kabanata, isang hamon na magbabago sa aming mga buhay magpakailanman. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin ni Kuya Arvin, hindi ko pa rin maiwasang mangarap. Ang pagkatagpo namin sa bituin sa ilalim ng dagat ay tila isang kabanata sa isang libro na hindi ko inaasahan. Ngayong gabi, habang nakahiga ako sa aming maliit na kubo, naririnig ko ang alon ng dagat na tila kumakanta ng isang sinaunang awitin. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa aking dibdib na nagmumula sa kuryosidad at pag-asa. Nang sumunod na araw, hindi na kami mapakali ni Kuya Arvin. Ang bituin na nahanap namin ay nagbigay ng bagong layunin sa aming simpleng buhay. Naalala ko ang kinang nito, ang liwanag na tila pumapawi sa kadiliman ng karagatan. Sa aming munting bangka, muling naglakbay kami, patungo sa kinatitirikan ng bituin. Ang karagatan ay kalmado, ngunit may mga bagay sa ilalim nito na hindi namin lubos na nauunawaan. Habang naglalayag kami, sinimulan kong maramdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang tubig ay tila may kuryente at ang hangin ay puno ng bulong ng mga lihim. Kuya, nararamdaman mo ba to? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pagdating namin sa lugar kung saan namin unang nakita ang bituin, kami ay nagulat sa aming nakita. Ang bituin ay hindi na nag-iisa. Sa paligid nito ay may mga anino na tila mga piraso ng liwanag na naghuhugis bituin. Ano ito, kuya? Tanong ko habang ang puso ko ay tumitibok sa kaba. Ano pa nga ba kundi simula ng isang misteryo? Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Walang pag-aalinlangan, nag-dive kami sa tubig. Ang dagat ay tila may sariling buhay at sa bawat paggalaw namin, nararamdaman ko ang pagyakap ng malamig na tubig sa aking balat. Habang palalim kami ng palalim, nagsimula akong makaramdam ng isang kakaibang koneksyon sa mga bituin. Parang tinatawag nila kami. Sa ilalim ng dagat, natagpuan namin ang isang sinaunang piraso ng bato na puno ng ukit. Ang mga simbolo ay hindi pamilyar, ngunit tila may sariling kwento. Kuya, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang ukit na may hugis bituin. Ang mga ukit ay kumikinang sa ilalim ng tubig at ang bituin ay tila nagbibigay ng sariling liwanag. Sa aming pag-aaral sa mga ukit, unti-unti naming natuklasan ang kwento ng isang matandang alamat. Ang alamat ay tungkol sa isang kaharian sa ilalim ng dagat na pinamumunuan ng mga bituin. Ang mga bituin ay hindi lamang mga bagay na kumikinang kundi mga bantay ng lumang kaharian. Ang kanilang liwanag ay nagsisilbing gabay sa mga nawawalang kaluluwa at ang kanilang kinang ay nagsisilbing proteksyon ng kaharian. Kuya, ibig sabihin ba nito ay may kaharian sa ilalim ng dagat? Tanong ko, ang aking isip ay puno ng katanungan. Malamang, sagot niya habang pinagmamasdan ang ukit. Pero bakit tayo ang nakahanap nito? Ano ang koneksyon natin sa mga bituin? Sa aming pagbalik sa ibabaw ng tubig, hindi namin maiwasang mag-isip ng malalim. Ang mga bituin ay hindi lamang mga bagay na nagniningning, kundi mga tagapagbantay ng isang sinaunang lihim. Ngunit bakit kami? Ano ang kahulugan ng aming pagkatagpo sa kanila? Habang naglalakbay kami pauwi, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang langit ay naging kulay ginto at ang hangin ay puno ng amoy ng asin at damo. Kuya, may kakaiba sa paligid, sabi ko, habang pinagmamasdan ang pag-aalab ng kalangitan. Baka may paparating na bagyo, sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot. Alam naming hindi ito basta-bastang bagyo. May kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang bituin ay tila nagbigay ng babala.
ngunit hindi namin alam kung ano ang paparating. Sa aming pagdating sa kubo, kami ay sinalubong ng isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puti at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Kayo ang mga pinili ng mga bituin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Pinili para saan? Tanong ni Kuya Arvin. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Para sa isang misyon na magbibigay linaw sa kwento ng kaharian sa ilalim ng dagat. Sagot ng matanda habang nakatingin sa amin. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng liwanag ay nagsisilbing gabay. Ang ilang liwanag ay nagsisilbing bitag. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong palaisipan sa amin. Ano ang misyon na ito at ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Sa oras na iyon, naramdaman namin ang isang kakaibang paggalaw sa hangin. Ang bituin ay tila nagbigay ng sariling mensahe at sa aming puso ay naramdaman namin ang isang bagong takot at pag-asa. Parang naririnig ko ang dagat na bumubulong ng isang lihim, ngunit hindi ko pa maunawaan. Ang mga bituin ay tila may sariling kwento na naghihintay na mabuklat at kami ay handa ng malaman ng kanilang lihim. Ngunit sa likod ng bawat liwanag ay may anino na nagtatago ng mga sagot. Mula sa ilalim ng dagat, ang liwanag ng bituin ay kumikislap at umaakit sa akin at sa aking kapatid na si Lila. Sa bawat paghinga namin ng hangin mula sa lumang gamit pang sisisid, ramdam ko ang tibok ng puso kong bumibilis sa kasabikan at kaba. Nasa ilalim kami ng tubig, sa mahiwagang mundo na tila ipininta ng mga Diyos, puno ng mga korales na may makukulay na isda na parang mga alitaptap sa dilim. Alam kong hindi kami nag-iisa. May presensya sa paligid na hindi ko may paliwanag, parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa karimlan. Huwag kang bibitaw, Lila. Bulong ko habang magkahawak kami ng kamay, lumalangoy palapit sa kinang ng bituin. Kailangan nating malaman ang lihim nito. Pumayag si Lila, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi siya kailanman umaatras sa hamon, kahit pa sa kabila ng takot na nararamdaman ko sa bawat paggalaw ng tubig. Ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kuweba, tila isang portal patungo sa isang bagong mundo. Nang kami makapasok, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa amin, parang kiliti sa balat na hindi mawawala. Sa loob, nakita namin ang bituin, hindi ordinaryo, kundi isang perlas na kumikinang sa gitna ng mga ugat ng korales. Ang perlas ay napapalibutan ng mga sinaunang ukit na mistulang mga simbolo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may mga boses sa paligid na nag-uusap. Binubulong ang mga kwento ng nakaraan. Hinawakan ko ang perlas at biglang bumukas ang isipan ko sa mga alaala ng dagat, mga kwento ng mga sirena, ng mga nawawalang kaharian at ng mga kayamanang itinago sa ilalim ng alon. Anong nangyayari, Lay? Tanong ni Lila, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Bakit parang naiiba ka? Ngunit bago ko pa man maipaliwanag, naramdaman ko ang isang puwersa na humila sa akin. Bigla kaming napunta sa isang lugar na puno ng liwanag, isang mundo na hindi ko pa nakikita. Ang paligid ay puno ng mga bituin at sa gitna ay ang isang trono na gawa sa mga kristal. Maligayang pagdating, sabi ng isang boses, malalim at parang musika. Kayo ang pinili. Sa harap namin ay ang isang figura na tila gawa sa liwanag, isang diwata na may mahahabang buhok na umaalon sa hangin. Ang kanyang mga mata ay parang mga tala sa gabi, puno ng kaalaman at misteryo. Kayo ang tagapangalaga ng bituin, patuloy niya. Ngunit may panganib. May mga nilalang na nais ang kapangyarihan nito, mga nilalang na handang sirain ang lahat para makuha ito. Napalunok ako. Hindi namin inaasahan na ang paglusong namin sa ilalim ng dagat ay magdadala sa amin sa ganitong sitwasyon. Kami na dati naglalaro lamang sa tabing dagat, ngayon nasa gitna ng isang kwento na puno ng panganib at hiwaga.
Tulungan mo kami, pakiusap ni Lila. Ang boses niya ay puno ng tapang. Ano ang kailangan naming gawin? Ngumiti ang diwata, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan ninyong protektahan ang perlas. May mga nilalang mula sa kadiliman na nais ang kapangyarihan nito at sila'y papalapit na. Biglang nagbago ang paligid. Nasa ilalim kami ng dagat muli, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ko ang pagkilos ng tubig na tila may panganib na paparating. Ang mga isda ay nagsisiksikan at ang mga korales ay parang nagbago ng anyo, tila nagbabala. Sa likod namin may mga anino na lumitaw, mga nilalang na may hugis na hindi ko maipaliwanag, parang mga nilalang sa kwento ng mga alamat. Ang kanilang mga mata ay pula, puno ng pagnanasa at kasakiman. Lila, tumakbo, sigaw ko, hinila siya palayo. Ngunit hindi na kami makaalis. Ang mga anino ay lumalapit. Ang kanilang mga galaw ay parang alon na hindi mapigilan. Sa gitna ng aming takot, naramdaman ko ang init mula sa perlas. Ang liwanag nito ay tila bumabalot sa amin. Nagbibigay ng lakas na hindi ko inaasahan. Protektahan mo ang bituin, sabi ng boses ng diwata. Marahan ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ang susi. At sa sandaling iyon, nagpasya akong gawin ang lahat para protektahan ang perlas. Ang mga anino ay papalapit, ngunit ang liwanag mula sa bituin ay pumipigil sa kanila. Parang isang kalasag na hindi nila mabutas. Ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang bituin ay kumikislap. At sa bawat kisap, parang may mga piraso ng alaala na nawawala. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang lumitaw sa aking isipan. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Ano ang kailangan naming isakripisyo para sa kaligtasan ng bituin at ng aming mundo? At sa pagbalik ng mga anino, ang sagot ay nasa pagitan ng liwanag at dilim, isang desisyon na magbabago sa aming kapalaran. Sa ilalim ng dagat, kung saan ang mga alon ay tila musika sa pandinig, nahanap namin ni Kiko ang aming sarili sa isang bahagi ng karagatang hindi pa namin napupuntahan. Ang mga korales ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw na tumatago sa tubig. Tila ba mga alahas na naglalaban sa aming mga mata. Ngunit higit pa sa ganda ng tanawin, ang aming layunin ay ang bituin. Isang mahiwagang kayamanang matagal nang pinapantasiya ng mga mangingisda sa aming bayan. Alam mo ba talagang nandito iyon, ate? Tanong ni Kiko habang kami patuloy na lumalangoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kasamang kislap ng pag-asa. May narinig akong kwento kay Lolo, Kiko. Sabi niya, ang bituin ay nagtatago sa ilalim ng mga korales na hugis korona. Sagot ko, pilit na pinapawi ang duda sa kanyang isipan. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi tiyak. Ngunit ang pag-asam ng pagtuklas ay mas matimbang kaysa sa takot na kabiguan. Habang kami lumalalim, napansin kong ang mga isda sa paligid namin ay nag-iiba ng kulay, tila ba mga anino na naglalaro sa aming paningin. Ang kanilang mga buntot ay kumikislap, nagiging gabay sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, ang mundo sa ilalim ng dagat ay nagiging mas misteryoso at mas mapang-akit. Ito na yata iyon, sigaw ni Kiko sabay turo sa isang grupo ng korales na sadyang iba sa lahat. Ang mga ito ay hugis korona at sa gitna may tila liwanag na sumisilip mula sa ilalim. Lumapit kami, sinusuri ang korales. Sa gitna makikita ang isang bagay na kumikislap, tila ba isang bituin na nahulog mula sa langit at nahulog sa ilalim ng dagat. Ang liwanag nito ay hindi karaniwan. May kakaibang init na nagbibigay ng buhay sa malamig na tubig sa paligid. Dapat ba natin itong kunin? Tanong ni Kiko, halos hindi makapaniwala sa aming natagpuan. Ang kanyang maliit na kamay ay nag-aatubili, ngunit puno ng pagnanasa. Oh, pero dahan-dahan, hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Sagot ko,
habang unti-unti kong inaabot ang bituin. Sa oras na ang aking mga daliri ay pumaligid sa bituin, biglang nagbago ang lahat. Ang karagatan ay tila nagsimulang umikot, ang mga koralis ay nagliwanag ng mas maliwanag, at ang mga isda ay nagsimulang sumayaw sa aming paligid. Naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Tila ba ang dagat ay buhay na buhay, sumasalamin sa tuwa ng pagkakatagpo. Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahan, may kakaibang nangyari. Sa isang iglap, ang bituin ay naglabas ng liwanag na bumalot sa amin. At naramdaman ko ang isang puwersa na tila naghihiwalay sa akin kay Kiko. Kiko, sigaw ko, ngunit sa kabila ng liwanag, hindi ko siya makita. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas at ang mundo sa ilalim ng dagat ay nagsimulang magbago. Ang mga korales ay nagiging mga pader, bumubuo ng isang maze na tila walang katapusan. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung saan patungo at higit sa lahat, hindi ko alam kung nasaan si Kiko. Ang liwanag mula sa bituin ay naging isang gabay, ngunit sa bawat hakbang, ang landas ay tila nagiging mas komplikado. Ano ang nangyayari? Tanong ko sa sarili habang pilit kong hinahanap ang daan pabalik kay Kiko. Ngunit sa likod ng aking isip, may isang boses na tila ba isang bulong. Ang bituin ay may lihim na hindi mo pa alam, sabi ng boses, puno ng misteryo. Ito ay may kapangyarihang magbukas ng mga daan, ngunit ito rin ay may kapangyarihang magtago. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagkaroon ng isang pagyanig sa ilalim ng dagat. Ang mga pader ng mga korales ay nagsimulang gumuho at ang liwanag na bumabalot sa akin ay unti-unting naglaho. Sa harap ko, lumitaw ang isang pintuan, hindi pangkaraniwang pintuan na gawa sa liwanag. Dapat ko bang buksan ito? Tanong ko sa sarili, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng pintuan, naramdaman ko ang presensya ni Kiko, ang kanyang pag-asa, ang kanyang takot, at ang kanyang lakas. Sa wakas, nagpa siya akong buksan ang pintuan. Ngunit sa oras na ginawa ko ito, ang mundo ay nagbago. Ang dagat ay naging isang kakaibang lugar, puno ng mga nilalang na hindi ko pa nakita. At si Kiko ay naroroon, ngunit hindi ko siya makilala. Ito ba ang lihim ng bituin? Ito ba ang kaloob nito o ito ba ang sumpa? Sa likod ng pintuan, isang bagong paglalakbay ang nag-aabang, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. At doon, sa gitna ng misteryo ng ilalim ng dagat, nagsimula ang panibagong yugto ng aming kwento, isang kwento na puno ng mga lihim na dapat naming tuklasin. Sa ilalim ng malakristal na tubig, lumalangoy kami ni Adira, ang aking kapatid, na tila mga isda sa kawalan. Ang liwanag na nagmumula sa bituin ay nagiging gabay namin, isang tanglaw sa madilim na kailaliman ng dagat. Ang tubig ay malamig na pumapalo sa aming balat, ngunit ang aming determinasyon na makuha ang mahiwagang bituin ay nagpapanatili sa aming init. Malapit na tayo, Arvin, sigaw ni Adira, bagamat ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig sa ilalim ng tubig. Nakikita ko ang kagalakan sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa na hindi ko naisip na makikita sa gitna ng ganitong karanasan. Pabilis ng pabilis ang aming paglangoy na para bang ang bituin ang mag-aalis ng lahat ng aming pangamba. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay hindi karaniwang katahimikan. Ang mga kalaliman ay puno ng mga lihim at tuwing tinitigan ko ang paligid, napapansin kong parang may mga matang nanonood sa amin. Ang mga korales ay tila mga lumang kwento na bumulong ng kanilang mga misteryo, habang ang mga isda ay naglalakbay sa kanilang sariling kaharian. Subalit, sa kabila ng lahat ng kagandahan, alam kong ang aming misyon ay mas mahalaga. Sa wakas, narating namin ang lugar kung saan ang bituin ay tila nag-aanyaya sa amin. Ang liwanag nito ay nakasisilaw, naglalabas ng mga sinag na tila mga daliri ng apoy. Napakalapit na namin. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan,
Nararamdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Arvin, tingnan mo, sabi ni Adira habang itinuturo ang bituin. Ngunit nang tingnan ko ito, may ibang bagay akong nakita. Isang anino na kumikilo sa likod ng bituin. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok at sa isang iglap, natanto ko ang panganib na hindi namin inaasahan. Mula sa likod ng bituin, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Isang sirena, ngunit hindi tulad ng mga kwento ng kagandahan at kabaitan. Ang sirena ay may mga mata na tila kumukulong mga dagat at ang kanyang nanggiti ay may halong pangamba. Siya ay lumutang sa harapan namin. Ang kanyang buhok ay umaalon sa paligid tulad ng itim na usok. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay tila hangin na humahampas sa tubig. Ang bituin ay hindi para sa inyong mga tao. Si Adira ay tila nawala ng kakayahang magsalita, ngunit ako ay napilitang magtanong, sino ka at bakit ang bituin ay narito? Ang sirena ay ngumiti, ngunit ang mangiting iyon ay may halong panganib. Ako si Sirena Nera, tagapagbantay ng bituin. Ito ay hindi isang karaniwang bituin, kundi isang kapangyarihan na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Maraming nagnanais nito, ngunit iilan lamang ang karapat-dapat. Ang aking mga mata ay naghahanap ng sagot sa kanyang mga salita, ngunit tila may mga tanong na lumilitaw sa aking isip. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, umaasang may paliwanag siyang ibibigay. Ang bituin ay may kakayahang baguhin ang tadhana ng sinumang makakuha nito, patuloy ni Sirena Nera. Ngunit may kapalit, hindi lahat ng nais ay makakamit ng walang sakripisyo. Naramdaman ko ang pag-aalala sa aking dibdib. Ang bituin ay tila isang pangarap na halos abot kamay. Ngunit ang panganib na bumabalot dito ay hindi ko maipaliwanag. Alam ko na may twist sa aming kwento, isang bahagi na hindi pa namin natutuklasan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagbago ang liwanag ng bituin. Ang ningning nito ay nagbago ng kulay mula sa purong puti patungong pulang kumukulog na tila nagbabanta. Si Sierra Nera ay umiling, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa babala. Ang bituin ay pumili na, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nagtatagpo sa akin. At ang kanyang pinili ay hindi ang inaasahan mo. Bago pa man ako makapagsalita, ang bituin ay biglang sumabog ng liwanag na naglagay sa amin sa isang mundong hindi namin inaasahan. Ang dagat ay nagbago, ang paligid ay tila nawawala sa aming paningin. Naramdaman ko ang paghilab ng isang kakaibang puwersa na para bang kami ay hinahatak sa isang bagong dimensyon. Sa huling sandali ng liwanag, narinig ko ang tinig ni Adira, ngunit hindi ko na siya makita. Kami ba'y nawala sa isang bagong mundo o ang bituin ay nagbigay sa amin ng isang hamon na hindi namin kayang lampasan? Ang twist sa aming kwento ay ngayon lang nagsisimula. Nasaan kami at ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa likod ng liwanag ng bituin? Kami magkasama sa isang bagong yugto, ngunit ang aming landas ay hindi pa tiyak. Sa ilalim ng mga alon, hindi ko mawari kung paanong ang dagat ay nagkaroon ng sariling buhay. Ang bawat paggalaw ng tubig ay tila may sinasabi, may kwento na nais ipahayag. Kasama ang aking kapatid na si Lila, kami patuloy na lumalangoy pababa, palapit sa isang lugar na sa aming mga panaginip lamang namin nakita. Ang bituin na hinahanap namin ay nandito, sa ilalim ng dagat, isang bagay na pinaniniwala ang alamat lamang ng aming mga ninuno. Habang kami lumalalim, ang liwanag mula sa ibabaw ay unti-unting nagiging anino. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kakaibang init na tila ba may nag-aantay sa amin. Si Lila ay lumingon sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-aasam. Kuya, nararamdaman mo ba iyon? Tanong niya na halos hindi marinig dahil sa mga bula ng tubig. Tumango ako. Kahit pa ang pagbigkas ng mga salita sa ilalim ng dagat ay tila imposibleng gawain.
Sa kabila ng malamig na tubig, ang init na nagmumula sa ilalim ay nagbigay sa amin ng lakas. Sa aming patuloy na paglangoy, unti-unting lumitaw ang isang makislap na liwanag mula sa ilalim, isang bagay na hindi pangkaraniwang makita sa ganitong kalaliman. Ang liwanag ay lumalakas, nagiging mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw sa ibabaw. Nang kami mas malapit na, napansin namin ang isang kakaibang bagay na nakalutang sa gitna ng isang coral garden. Ang bituin, ito ay hindi katulad ng mga bituin sa langit na aming pinagmamasdan sa gabi. Ito'y tila gawa sa kristal, naglalabas ng iba't ibang kulay na nagsasayaw sa paligid nito. Si Lila ay nanguna, inabot ang kanyang kamay patungo sa bituin. Ang kanyang pagkilos ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot siyang masira ang mahiwagang bagay. Kuya, ito na ang hinahanap natin, bulong niya kahit pa alam kong mahirap marinig sa ilalim ng tubig. Sa kanyang paghahawak, ang bituin ay naglabas ng isang hindi maipaliwanag na tunog, isang musika na pumuno sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid namin. Ang mga koral ay tila nagising mula sa kanilang pagkakatulog, naglalabas ng mga bula na tila sumasayaw sa tubig. Ang liwanag mula sa bituin ay nagbigay ng buhay sa paligid. Ang bawat kulay na nagmumula rito ay nagiging hugis, nagiging mga imahe ng mga sinaunang nilalang na tila nagbabantay sa amin. Sa gitna ng kagandahan, napansin ko ang isang anino sa likod ni Lila. Mabilis akong lumingon at doon ko nakita ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Isang nilalang na tila mula sa alamat, isang tao ngunit hindi rin ganap na tao. Ang kanyang katawan ay nababalot ng mga alon, ang kanyang mata ay naglalabas ng liwanag na katulad ng bituin. Magkapatid, wika ng nilalang, ang kanyang tinig ay tila bahagi ng musika mula sa bituin. Narito kayo upang tuklasin ang lihim ng dagat, ngunit mag-ingat sa mga desisyong inyong gagawin. Si Lila ay napalingon, nagulat sa biglang pagdating ng nilalang. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Ako ang tagapangalaga ng bituin, sagot ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga imahe ng mga sinaunang kwento. Ang bituin ay hindi lamang kayamanan. Ito'y isang susi sa isang mas malaking mundo. Isang mundo na puno ng mga lihim at panganib. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ang responsibilidad na dala ng bituin. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa isang mas malaking layunin. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ko. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man makasagot ang nilalang, biglang nagbago ang kulay ng liwanag mula sa bituin. Ang mga imahe ay naging mga anino ng isang lugar na hindi namin inaasahan. Isang lugar na puno ng kadiliman, puno ng mga nilalang na tila nag-aantay sa amin. Mag-ingat, wika ng nilalang. Ang inyong desisyon ay magdadala sa inyo sa isang landas na puno ng mga pagsubok. Bago pa man kami makapagtanong muli, ang bituin ay biglang nagliwanag, nagbigay ng isang bugso ng liwanag na pumuno sa paligid. Ang mga anino ay naglaho, ngunit ang kakaibang presensya ay nanatili. Ang nilalang ay naglaho sa likod ng mga alon, iniwan kami ni Leila na puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa aming pag-ahon mula sa dagat, ang mga tanong ay nanatili sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin ng mga imahe? Ano ang mga pagsubok na aming haharapin? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami nakatingin sa dagat. Alam naming ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng takot, ang kagustuhan naming tuklasin ang lihim ng bituin ay mas lumalakas, handa sa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng buwan, kami naglalakbay ni Lila patungo sa pampang ng dagat. Ang aming mga hakbang ay tila nakikipagsabayan sa awit ng marahang alon,
habang ang malamig na hangin ay nagdadala ng mga bulong mula sa kalaliman. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa kasabikang malaman ang lihim na namamagitan sa dagat at sa bituin na natagpuan namin. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang una naming makita ang bituin. Ang ningning nito ay hindi tulad ng karaniwang bituin sa langit. Ito'y tila buhay, pumipintig sa sariling ritmo, bumubulong ng mga kwentong matagal nang nakalimutan. Sa panahong iyon, napagtanto kong isa itong regalo, isang misteryosong kayamanang mula sa kalaliman ng dagat. Kailangan nating bumalik sa ilalim ng dagat. Wika ni Lila, puno ng determinasyon habang naglalakad kami sa tabing dagat. Nararamdaman kong may bagay na nais itong ipakita sa atin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit alam kong tama siya. Ang bituin ay tila may sariling kalooban, isang puwersang nag-uudyok sa amin na bumalik sa pinagmulan nito. Nang kami nakarating na sa gilid ng tubig, kami nagpalitan ng tingin. Isang tahimik na kasunduan ng dalawang magkasangga sa isang di pangkaraniwang misyon. Ang malamig na tubig ay umaligid sa aming mga paa habang kami dahan-dahang lumusong. Sa bawat hakbang, ang dagat ay tila nagiging mas malalim, mas misteryoso, at ang bituin ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag. Sa isang iglap, kami nagpalubog. Hinahayaan ng dagat na yakapin kami sa kanyang lihim na mundo. Sa ilalim ng dagat, ang paligid ay puno ng mga kulay na hindi ko pa nakikita. Mga korales na kumikislap, mga isda na tila nagdadala ng sariling ilaw, at isang pakiramdam ng kagalakan na hindi ko maipaliwanag. Ang bituin ay nagbigay liwanag sa paligid, at sa bawat paggalaw nito, kami sinundan ng mga anino ng mahiwagang nilalang. Bigla, naramdaman ko ang paggalaw ng tubig sa likuran ko. Paglingon ko, isang nilalang na may anyong tao ngunit may mga palikpik sa gilid ang nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay parang mga perlas, at nang siya'y magsalita, ang kanyang tinig ay parang musika na pumapailan lang sa paligid. Mga tagapagmana ng bituin, narito kayo upang tuklasin ang lihim ng dagat. Wika niya, puno ng awtoridad ngunit may lambing sa kanyang tinig. Ang bituin ay may mga kwento na nais iparating, mga kwentong matagal nang nakatago sa ilalim ng alon. Kami nagkatinginan ni Lila, puno ng pagtataka at kagalakan. Ang nilalang na ito, isang bantay ng bituin, marahil, ay tila nag-aanyaya sa amin sa isang paglalakbay na lampas sa aming mga pangarap. Sundan ninyo ako, sabi ng nilalang, at kami sumang-ayon na sumunod. Sa bawat paggalaw niya, ang tubig ay tila nagbubukas ng daan, at ang bituin ay patuloy na nagbigay ng liwanag sa aming landas. Habang kami naglalakbay, ang dagat ay nagbigay ng mga tanawin na hindi ko inaasahan. Mga guho ng sinaunang lungsod na puno ng mga simbolo at inskripsyon. Mga nilalang na kumikislap sa dilim, at isang pakiramdam na kami bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aming mga sarili. Ngunit sa kabila ng kagandahan at hiwaga, naramdaman ko ang isang puwersa na tila nagmamasid sa amin, isang malamig na presensya na nagdudulot ng pangamba sa aking puso. Hindi ko mawari kung ano ito, ngunit ang aking likas na pakiramdam ay nagsasabing kami hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa wakas, kami nakarating sa isang lihim na kuweba sa ilalim ng dagat. Ang mga pader nito ay kumikislap sa liwanag ng bituin, at sa gitna nito ay naroon ang isang altar na puno ng mga sinaunang inskripsyon. Ang nilalang ay tumingin sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pag-asam. Narito ang lihim ng bituin, sabi niya, ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Ang mga kwento nito ay puno ng kapangyarihan, ngunit may mga nilalang na nais agawin ang kayamanang ito. Habang kami nakatitig sa altar, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa likuran ko.
Sa paglingon ko, nakita ko ang isang anino na nagkukubli sa dilim, mga mata nitong puno ng kasakiman at pagnanasa. Ang anino ay tila nag-aabang, isang banta na handang kumilos sa isang iglap. Kami nagkatinginan ni Lila, puno ng takot at determinasyon. Ang lihim ng bituin ay narito, ngunit ang panganib ay nasa paligid lamang, handang sumalakay sa tamang pagkakataon. Sa kabila ng takot, alam kong hindi ko ito magagawang nag-iisa. Kami magkapatid at sa aming pagkakaisa ay naroon ang lakas na lumaban sa anumang balakid. Ngunit sa pagharap namin sa anino, isang tanong ang bumagabag sa akin. Sapat ba ang aming lakas upang ipagtanggol ang lihim ng bituin mula sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim? Sa ilalim ng ningning ng mga bituin, kami ng aking kapatid na si Lila ay naglalakad patungo sa gilid ng bangin, kung saan palaging sumasalubong ang hangin ng dagat sa amin ng mga kwento ng sinaunang kababalaghan. Ang gabi ay punong-puno ng misteryo at ang aming puso ay puno ng pag-asa at kaba. Noong nakaraang gabi, sa aming paglalakbay sa mga alon, natuklasan namin ang isang kakaibang bagay na nagliliwanag sa ilalim ng dagat, isang bituin. Hindi ito isang pangkaraniwang bituin na makikita sa kalangitan kapag gabi. Ang bituin na ito ay kumikinang sa ilalim ng dagat. Tila ba may sariling buhay at kwento na nais ilahad sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hawak-hawak ang mapa na natagpuan namin sa lumang baul ng aming lolo. Sa mapa, may mga marka na tila nagsasaad na ang bituin sa ilalim ng dagat ay hindi lamang isang simpleng kayamanan, kundi isang piraso ng kasaysayan na nag-uugnay sa aming pamilya sa isang sinaunang lahi ng mga tagapangalaga ng karagatan. Ito na ba ang tamang daan, kuya? Tanong ni Lila na may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Parang masyadong tahimik para sa isang lugar na may ganoong halaga. Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Oo, Lila, ayon sa mapa, ito ang tamang lugar. Pero mag-ingat tayo, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Habang papalapit kami sa gilid ng bangin, naramdaman ko ang pagtaas ng tubig sa paligid namin. Ang dagat ay tila may sariling musika na binubuo ng mga alon at hangin na nagtatagisan sa bawat galaw. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa wakas narating namin ang lugar na tinutukoy sa mapa. Sa ilalim ng tubig, ang bituin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati na nagbibigay ng kulay sa madilim na paligid. Walang alinlangan, ito ang hinahanap namin. Ang pag-aari ng aming pamilya, ang kwento ng aming mga ninuno ay narito mismo sa aming harapan. Ano kaya ang dapat nating gawin? Tanong ni Lila habang nakatitig sa bituin na tila ba siya'y nahipnotismo sa kagandahan nito. Nag-isip ako ng malalim. Kailangan natin itong kunin, Lila. Hindi lamang ito para sa ating pamilya, kundi para sa lahat ng mga tagapangalaga ng karagatan na naghintay ng mahabang panahon para sa pagkakataong ito. Magsimula kaming lumangoy papunta sa bituin. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Para bang ang bituin ay may sariling kaluluwa na nag-aanyaya sa amin na makinig at makinig sa kwento nito. Habang inaabot namin ang bituin, biglang lumitaw ang isang anino mula sa likuran ng mga koral. Isang nilalang na hindi namin inaasahan, isang tagapagbantay ng dagat na may mga mata na tulad ng mga perlas at balat na kumikinang sa ilalim ng tubig. Bakit kayo narito? Tanong ng nilalang na may tinig na tila ba nagmumula sa kailaliman ng dagat. Natigilan kami ni Lila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero sa kabila ng takot, nilakasan ko ang loob at sumagot, nandito kami para sa bituin. Ipinakita sa amin ng mapa na ito ay bahagi ng aming pamilya. Tumitig ang tagapagbantay sa amin at ang kanyang mga mata ay tila ba naglalakbay sa aming mga alaala. Ang bituin ay hindi lamang para sa inyong pamilya. Ito ay para sa lahat ng mga tagapangalaga ng dagat.
Ngunit bago niyo ito makuha, kailangan niyong malaman ang tunay na halaga nito. Tumingin ako kay Lila at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pagnanasa na mayroon ako. Ano ang kailangan naming malaman? Tanong ko. Ngumiti ang tagapagbantay at ang kanyang ngiti ay nagbigay ng liwanag sa madilim na paligid. Isang lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Isang kwento na mag-uugnay sa inyong pamilya sa mga bituin sa langit. At sa kanyang mga salita, biglang nagbago ang lahat. Ang tubig ay nag-iba ng kulay at ang mga alon ay nagsimulang sumayaw sa paligid namin. Ang bituin ay lumapit sa amin, nagbibigay ng liwanag at init. Nakikita niyo ba ang bituin sa kalangitan? Tanong ng tagapagbantay. Ito ay bahagi ng kwento na matagal nang nawala sa kasaysayan. Habang nakatingala kami, isang liwanag ang bumagsak mula sa langit at kami ay natakpan ng mga bituin. Sa isang iglap, kami ay nasa ibang mundo, isang mundo ng mga bituin at tubig, kung saan naririnig namin ang mga tinig ng aming mga ninuno. Nandito ang inyong kapalaran, sabi ng tagapagbantay. Ngunit kailangan niyo itong hanapin sa lugar na hindi niyo inaasahan. Sa dulo ng bahagi, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at pag-asa. Ano kaya ang ibig sabihin ng tagapagbantay? Saan kami dadalhin ng bituin na ito? Sa bawat hakbang, ang misteryo ay mas lalong lumalalim at ang kwento ng aming pamilya ay nagsisimulang magbukas sa harapan namin. Sa ilalim ng nagngangalit na dagat, kung saan ang mga alon ay parang nag-uusap sa kanilang sariling wika, kami ni Ate Lira ay patuloy na naglalakbay. Ang aming tungguhin ay ang mahiwagang bituin na sinasabing nakatago sa kailaliman ng tubig. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, hindi na namin maikakaila ang pagod na bumabalot sa aming mga katawan. Ngunit ang aming determinasyon ay patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. Ang bituin na iyon ang susi sa mga tanong na matagalin na naming pinaglilimian. Ang misteryo ng aming angkan, ang aming hinaharap, at ang hindi natitinag na koneksyon sa kalikasan. Kuya, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Ate Lira habang kami lumalangoy sa ilalim ng tubig. Ang kanyang tinig ay parang musika kahit nasa ilalim kami ng dagat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng madilim na paligid, puno ng pag-asa at kuryosidad. O, ate, parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Sagot ko habang sinusubukan kong palakasin ang aming ilaw na mula sa mahiwagang bato na dala namin mula pa sa pampang. Ang bato ay nagbigay liwanag sa aming daan, ngunit higit pa rito, parang ito ay bumubulong sa amin ng mga sinaunang kwento at alamat. Ang mga bula ng tubig na lumalabas sa aming mga bibig ay kumikislap sa paligid, nagiging tila mga bituin sa dagat. Habang naglalakbay kami, naramdaman kong unti-unting lumalalim ang aming pag-unawa sa dagat. Ang mga korales at isda ay parang mga bantay na nagmamasid sa amin. May isang bahagi sa akin na nadarama ang kanilang mga pag-aalala. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagsasabi na kami ay malapit na sa aming mitiin. Bigla, naramdaman ko ang isang kakaibang paggalaw sa tubig. Parang may isang bagay na malaki ang tumatawid sa aming landas. Huminto kami ni Ate Lira, nagkatinginan at nagtaka. Ang bato sa aming mga kamay ay nagbigay ng mas maliwanag na ilaw at sa aming harapan ay lumitaw ang isang napakalaking pating. Ngunit ito ay hindi pangkaraniwang pating. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sinaunang simbolo at ang kanyang mata ay parang may sariling buhay. Huwag kang matakot, kuya. Alam ko na hindi siya kaaway, bulong ni Ate Lira habang hinawakan ang aking kamay. Nakakatakot man ang itsura ng pating, may isang bagay sa kanyang presensya na nagbigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Tila siya ay isa sa mga tagapagtanggol ng bituin. Hindi siya lumapit sa amin, ngunit bumuo siya ng isang bilog sa paligid namin
bago siya tuluyang lumubog sa kadiliman ng dagat. Siguro, binabantayan niya ang bituin, sabi ko habang patuloy kaming lumalangoy. Sana tama ka, ate. Makalipas ang ilang sandali, nakita namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim. Ang liwanag na iyon ay iba sa liwanag na dulot ng aming bato. Mas maliwanag at parang humihinga. Ang bawat paggalaw nito ay nag-aanyaya sa amin na lumapit. Kuya, ito na, ang bituin! Sigaw ni Ate Lira, puno ng kasiyahan at pagkamangha. Ang kanyang tinig ay naglalakbay sa ilalim ng tubig, umaabot sa aking puso. Lumapit kami sa bituin at habang kami papalapit, unti-unting lumilinaw ang hugis nito. Isang napakaganda at napakalaking bituin na may mga kulay na hindi pa namin nakikita sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang liwanag ay hindi lamang nagbigay ng liwanag sa ilalim ng dagat, kundi nagbigay rin ng init sa aming mga puso. Ngunit habang kami lumapit, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Parang may isang bahagi sa akin na hinihila pabalik. Sa kabila ng kagandahan ng bituin, may isang hindi maipaliwanag na puwersa na pumipigil sa aming makalapit. Ate, may kakaiba akong nararamdaman. Sabi ko habang hinahanap ang kanyang kamay. Parang may nagbabantang panganib. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, biglang nagbago ang ilaw ng bituin. Ang mga kulay nito'y naging mas maliwanag at mas nakakatakot. Sa isang iglap, ang dagat ay parang isang bangungot, ang mga alon ay nagsimulang magalit at ang hangin ay nagbago ng direksyon. Ano ito, kuya? Sigaw ni Ate Lira habang kami tinatangay ng alon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman kong kailangan naming umalis. Ang bituin na akala namin ay kaligtasan ay biglang naging isang banta. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humila sa akin pababa, palayo kay Ate Lira. Ate! Ate! Sigaw ko habang unti-unti akong nawawala sa kanyang paningin. At sa huling sandali bago ako lubusang lamunin ng dagat, nakita ko ang pating na bumalik. Ang kanyang mata ay nagniningning, puno ng misteryo. Sa likod niya, ang bituin ay patuloy na kumikinang, nag-aanyaya ngunit nagbabantang. Sa ilalim ng dagat na puno ng hiwaga, kami ay nahaharap sa isang bagong pagsubok. Ang bituin ay puno ng mga lihim na hindi namin inaasahan at sa bawat paggalaw ng dagat, ang aming kapalaran ay tila nagbabago. Ano ang kahulugan ng pating? Ano ang tunay na layunin ng bituin? Sa gitna ng kawalan ng kasagutan, alam kong ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Sa aming paglalakbay sa ilalim ng dagat, pakiramdam ko ay tila kami lumulutang sa gitna ng mga alon ng isang mahiwagang mundo. Ang mga isda ay naglalanguyan sa paligid namin, sumasabay sa ritmo ng aming paghinga, habang ang mga koral ay kumikinang sa liwanag na nagmumula sa bituin na aming natagpuan noong nakaraang gabi. Kahit na kami naglalakbay sa isang di kilalang lugar, dama ko ang init ng presensya ng aking nakababatang kapatid, si Lina, sa bawat hakbang naming sabay na tinatahak. Kuya, tingnan mo, sigaw ni Lina habang itinuro niya ang isang kakaibang pormasyon ng mga bato sa ilalim ng karagatan. Tila itong isang sinaunang dambana, binalot ng lumot at mga lumang sulat na ukit sa mga pader nito. Ang mga ukit ay tila mga simbolo ng sinaunang kabihasnan na hindi pa namin nakikita. Napalunok ako, iniisip kung anong lihim ang maaaring nakatago sa likod ng mga ito. Lumapit kami sa dambana at sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa amin ang hangin. Mga salitang hindi namin maunawaan, ngunit tila puno ng kahulugan. Sa ilalim ng mga alon, nandito ang puso ng dagat, sabi ni Lina habang sinubukang basahin ang mga simbolo. Hindi ko alam kung paano niya iyon nagawa, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Habang iniinspeksyon namin ang mga ukit,
napansin ko ang isang maliit na lagusan sa gilid ng dambana. Tingnan mo ito, sabi ko kay Lina sabay turo sa lagusan. Ano kaya ang nasa loob? Hindi na kami nagdalawang isip pa. Pinasok namin ang lagusan at ang masikip na daan ay nagbigay daan sa isang malawak na silid na puno ng mga bituin. Isipin mo na tila isang kalangitan sa ilalim ng dagat. Mga bituin na kumikinang sa isang mahiwagang paraan. Sa gitna ng silid ay isang malaking bituin, mas maliwanag kaysa sa lahat ng nakapaligid dito. Ito ang bituin, bulong ni Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Pero bakit nandito ito at paano ito napunta sa ilalim ng dagat? Sa kabila ng aming mga tanong, isang bagay ang tiyak, hindi ito basta-basta bituin. May kapangyarihan ito, isang kapangyarihang tila sumisipsip sa amin papalapit. Habang unti-unti kaming lumalapit sa bituin, bigla kong naramdaman ang kakaibang paggalaw sa paligid namin. Ang tubig ay tila bumibigat at ang mga bituin sa paligid ay nagsimulang umikot sa amin. Ang liwanag ng gitnang bituin ay unti-unting nagiging isang uri ng portal, isang lagusan patungo sa ibang mundo marahil. Lina, may nangyayari, sabi ko, dama ang pagbabago sa kapaligiran. Bago pa man namin lubos na maunawaan ang nangyayari, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng bituin. Ang kanyang buhok ay puti na tila gawa sa mga sinulid ng buwan at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila puno ng mga lihim ng dagat. Maligayang pagdating, mga batang tagapangalaga, sabi niya, ang kanyang tinig ay tila musika na umaagos sa hangin. Bakit kami nandito? Tanong ni Lina, puno ng kuryosidad at kaba. Ano ang kailangan namin gawin? Hindi ko rin alam ang kasagutan sa kanyang tanong, ngunit alam kong ang matandang babae ang may mga sagot. Ang bituin na ito ay hindi lamang isang kayamanan, sagot ng matanda. Ito ang puso ng dagat, ang sentro ng buhay sa ilalim ng tubig. Kayo ang napili ng dagat upang maging tagapangalaga nito at ang inyong paglalakbay ay simula pa lamang ng mas malaking misyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kami, tagapangalaga ng dagat, hindi ko iyon inaasahan. Ngunit bago ko pa man siya tanungin, biglang nagbago ang liwanag ng bituin. Ang portal ay bumukas ng mas malawak at ang paligid ay tila nag-iba. Ang silid ay nagsimulang manginig at naramdaman namin ang paggalaw ng tubig na tila ito'y may sariling buhay. Lina, kailangan natin umalis, sigaw ko. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malalim na boses ang umalingawngaw mula sa portal. Isang boses na puno ng awtoridad at kapangyarihan. Huwag kayong matakot, mga tagapangalaga, sabi ng boses. Sa likod ng mga bituin, nandito ang simula ng bagong pakikipagsapalaran. Ang dagat ay may mga lihim na dapat ninyong tuklasin. At sa isang iglap, kami ay nilamon ng liwanag at ang mundo ay nagbago. Kami ay nasa isang bagong lugar, isang bahagi ng dagat na hindi namin inaasahan. Ito na ba ang simula ng isang bagong yugto sa aming paglalakbay? Habang nakatingin kami sa bagong tanawin sa harap namin, isang bagay ang tiyak, hindi na kami babalik sa dati naming buhay. Sa likod ng bituin, ang aming kapalaran ay nagsisimula na. Ngunit ano ang naghihintay sa amin sa susunod na hakbang?